Correct. Hindi nag-iisip yung defense. Lalong pinahamak si Sara. Ang ginamit nilang ebidensya ng prosecution. O, di ba? Mga kababayan, kaya kung ako si Sara Duterte, sibakin na niya yan na defense niya kasi parang yung defense team niya umanib na sa prosecution. Sumama sa pag-prosecute laban sa kanya kasi yung ebidensya ng prosecution ang siyang ginamit din ng defense. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So bukas, July 13, yung resumption ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ngayon, to give you an update, sabi po ni House Prosecutor mamamayang liberal party list representative Laila de Lima, ipe-present nila yung second witness. At itong second witness mga kababayan ay inaasahan nila lalo na magdidiin kay Sara Duterte doon sa Article 4, yung grave threats na kanyang ginawa, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Doon pa lang anya Mr. Maravillas kay Kalilong, finish na si Sara Duterte. Yun na nga po. Kung doon pa lang kay Kalilong, finish na si Sara Duterte, lalo na ito, nasusunod na witness mga kababayan na ipipresent ng prosecution. Yan ang sabi po ni De Lima. The prosecution second witness to bolster case versus Sara Duterte. Ang susunod na ipipresent nila, mga kababayan, si NBI Region NBI Regional Director Jeremy Lotok. So Lotok will be presented as the witness of the prosecution after NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Siya si NBI Jeremy Lotok, mga kababayan, katabi ni dating Director Santiago. Siya po yung second witness na ipipresent ng prosecution na panel sa Senate Impeachment Court bukas po. So sabi dito sa balita, De Lima recalled that the first round of testimonies made by Kalilong, where she noted that the senior agent played an important role in authenticating the video recording of Duterte containing alleged threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and former Speaker Martin Romualdez. What will happen, sabi po niya, now, in the case of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator and NBI lawyer, will explain why and how the evidence was assessed, the videos shown and authenticated, and the testimony of Senior Agent Kalilong. He will be corroborating as well as adding certain aspects to the testimony of Agent Kalilong, especially in the investigation and results basis on their conclusion on why they referred it to the Department of Justice, sabi po ni De Lima. Aside from Lotok, the prosecution panel also wanted the House of Representatives Office of the Sergeant-at-Arms, Captain Belinda Bello, in Office of the Vice President Chief of Staff, and Undersecretary Solaika Lopez to stand as witnesses for the second week of trial. It will strengthen, of course, because it is still a foundation. So brick by brick, we're going to make it stronger. The evidence against BP Sara, against the respondent for the Article 4. So mainly testimonial evidence. Sabi po ni De Lima. So yun yung ating inaasahan bukas, lalong lalakas yung naging testimonya po ni Kalilong. Ibobolster siya lalo.
ng testimony ni Director Lotok ng NBI. Yung kuan nga po, mga kababayan, yung testimony pa lang ni Kalilong, solid na. Sabi nga po ni Attorney Carlo Ibanez, hindi niya pwedeng i-claim ng defense na fake ang threat video. Yung mga nagsasabing fake po, kayo yung fake kasi napanood ng milyon-milyon. Gusto ninyong piki. Piki yung inyong mga kwento kasi napanood na po ng milyon-milyon. Viral siya, yung mismong original video. At that original video na inauthenticate po, malinaw na malinaw, the same ng present mga kababayan doon sa Senate Impeachment Court, yung portion na yon ng pagbabanta. Saktong-sakto. O, di ba? Sabi ni Atty. Carlo Ibanez, hindi na pwedeng i-claim ng defense na fake ang threat video. Sa impeachment trial, i-present ng prosecution niya ang 2 hours into 26-minute video ng press conference ni VP Sara Duterte. Part dito ang kanyang statement na may kinausap siyang tao na papatay kina President Bongbong, Lisa Marcos at kay Speaker Martin kapag daw may nangyari sa kanya. Noong cross-examination, ginamit naman ng defense, same video, yung part na umiiyak si Attorney Zulaika Lopez dahil ililipat daw siya sa correctional institution for women. Dahil ginamit ng defense as their own evidence ang same video na evidence din ng prosecution, hindi na nila pwedeng questionin ang authenticity nito. Ibig sabihin, para din nilang inamin na authentic at hindi fake ang video na yon. Correct. Hindi nag-iisip yung defense. Lalong pinahamak si Sara. Ang ginamit nilang ebidensya ng prosecution. O, diba? Mga kababayan, kaya kung ako si Sara Duterte, sibakin na niya yan na defense niya kasi parang yung defense team niya umanib na sa prosecution. Sumama sa pag-prosecute laban sa kanya kasi yung ebidensya ng prosecution ang siyang ginamit din ng defense. So yung question sa authentication, sila mismo nag-authenticate kasi ginamit na nga nila eh. Ibig sabihin, naniniwala sila na legit. Tapos ngayon, yung mga argumento ni UP graduate, University of Prison graduate, Senator Judge, and Defense Counsel Robin Padilla. Ay, Defense Counsel. Senator Judge lang pala, hindi Defense Counsel. Umaakto kasing parang Defense Counsel. Parang si Alan Peter Cayetano at kapatid niyang si Pia. Nag-aabogado na. Parang si Bato de la Rosa, nag-abogado. Mga kababayan, motion to dismiss siya. Malinaw na malinaw mga kababayan ito mga DDS senators. Puro bias. Yan sabi po ni Atty. Carlo Ibanez, hindi na niya pwede nilang questionin kasi ginamit nga nila. So ibig sabihin, naniniwala silang authentic siya. Tapos kayo ngayon, di ba? Pinamag-inulalo si Sara Duterte. Yan, malinaw yung paliwanag po. Meron kasing legal doctrine that a party cannot impugn o questionin ang sariling ebidensya. Ibig sabihin, kapag ginamit mo na ang isang ebidensya para patunayan ang iyong legal position, hindi mo na pwedeng basagin ang authenticity ng sarili mong ebidensya. Kahit na sabing ibang part ng video ang focus ng defense at ibang part naman ang kini-question nila. Ganon pa din yun. Sabi nga nila, you cannot have your cake and eat it too.
Hindi pwedeng fake ang part na nakakasama sa legal position mo pero authentic ang part na nakakatulong sa'yo. Ano yon? Authentic ang video nung umiiyak si Attorney Lopez pero biglang naging AI nung si VP Sara na ang subject. Mali yon. So since ginamit nila ang video as their own evidence, hindi na nila pwedeng sabihin fake ito. O ano kayo ngayon, di ba pinahamak ninyo si Sara? Eh sabi ko sa inyo, noon pa, na sa pag-defend ninyo kay Sara, kasi si Sara po, ang hirap ni Sarang i-defend. Ang hirap niyang ipaglaban kasi yung ebidensya galing mismo sa bibig niya. At na-record po ng Zoom. Na-broadcast buong mundo na panood ng buong mamamayang Pilipino at ng ibang mga lahi. Viral po yung kanyang pagmumura, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung pag-iyak ni Sulaika na nag-trigger sa kanyang pagbabanta. Lahat yun napanood. At hindi pwede ninyong sabing AI ngayon kasi ginamit na ninyo as authentic. Ginamit ninyo sa defense eh. O di, kung ginamit ninyo yon, yung ibig sabihin, sabi ni Attorney Carlo Ibanez, legit, pati kayo, naniniwala na legit. So hindi pwede na yung pag-iyakan niya ni Sulaika, authentic yon, tapos AI yung kay Sara, yung pagbabanta. Naulog kayo sa Kumunoy. Nahuli kayo sa inyong sariling patibong. Hindi kayo nag-iingat, hindi kayo nag-iisip. At sabihin pa natin na nag-isip kayo, talagang mahirap ipagtangkol si Sara Duterte kasi nga ang ebidensya yung muka niya na nanlilisik. Kaya nga po, yung assessment po mga kababayan ng mga matitinong abogado, kasi may mga abogado hindi man matino, tulad ni Fiscal AJ, ito po yung naging assessment niya. Liamado si Atty. Ligutan. Sabi ni Fiscal AJ, ito, legal explainer, sino ang lamang sa legal sparring ni na Atty. Ligutan at Atty. Narbasa? Sabi niya dito mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Kung legal scoreboard ang pag-uusapan, hindi politics o public perception, para sa akin ay lamang si Atty. Ligutan. Bakit? Na-achieve ni Atty. Ligutan ang immediate objective ng prosecution sa puntong ito ng trial, which is ang ma-establish ang authenticity ng video. Correct? Malinaw po. He successfully laid the foundation for the admission of one of the prosecution's key pieces of evidence. But let me clear something about authentication. Akala ng iba kapag na-authenticate na ang video, ibig sabihin ay napatunayan na may grave threats. Hindi po ganoon. Authentication does not prove guilt or liability or talaga bang may grave threats. It only proves na ang video na iniharap sa impeachment court ay tunay at kapareho ng video na sinuri ng witness at hindi ibang video o altered na kopya. Mahaba pa ang laban. Authentication is just the first step. But so far, Atty. Ligutan has accomplished what the prosecution needed to accomplish at this stage of the trial. O, narinig na ninyo po, mga kababayan. Kaya hindi na kailangan yung pag-authenticate ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ang dapat na niyang mag-authenticate niyan, ako kasi ako yung nag-share ng broadcast. Hindi umuwi ka rito para i-authenticate. Pero hindi na kailangan. Pero kung gusto mong uwi, mas maganda para maipasok ka na sa hawla. May warrant of arrest ka, di ba? Siyempre, hindi ka man uwi. Pero hindi na kailangan yung authentication mo po.
Ini-authenticate na mismo ng defense. Ginamit nila yung video. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, ginamit nila legit. The same video ang ginamit nila bilang ebidensya doon sa presentation kay Sulaika nang umiiyak si Sulaika. Ginamit nila yun eh. Di tapos na kayo ngayon. Niya talaga Mr. Maravillas, itong defense. Talagang mapapahamak. Kasi ang pinagtatanggol nila yung mali. Ang pinagtatanggol nila na Vice Presidente, talaga naman pong guilty. Alam natin lahat, guilty si Sara Duterte. No amount of explanation by the legal team ni Sara ang pwedeng magbaliktad sa katotohanan na siya ay talagang nagbanta. Tama ba? Isa simple logic po mga kababayan, tingnan ninyo itong mga situation. I-compare natin yung halimbawa road rage, di ba? Galit yung driver sa kung anong dahilan nagbanta doon sa kapwa driver niya. Road rage nga po. Di ba po? Ordinaryong road rage, kulong. Kasi ordinaryong tao yung sangkot, kulong. Pero yung rage ni Sara kasi Vice Presidente, paano naging freedom of expression? Ano ba, mga kababayan? May license to kill si Sara Duterte? Na pag nagbanta siyang ipapapatay yung Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, ang tawag nila freedom of expression. Pero doon sa isang teacher na nagsabi, magbabayad siya ng 50 million kahit walang kakayahan, ipapatay si Digong, kulong agad. Ano yon? Di ba pa? So, kung ang ordinaryong Pilipino mga kababayan ay mabilis na ikinukulong sa simpleng gulo o away sa kalsada na nauwi po sa pagbabanta, wala pong logic para palampasin ang ayagang pagbabanta at pangungontrata sa isang mamamatay tao na ginawa ng Vice Presidente. Isang akto na mas mabigat, mas mapanganib, at isang tahasang pagtataksil sa bayan. So pinapakita mga kababayan ng paghahambing na ang ginawa po ni Sara Duterte ay hindi lamang po isang karaniwang emosyonal na reaksyon po. Ito po ay isang kriminal na paglabag na may mas malaking banta sa seguridad ng ating bansa. So ang krimen ng isang ordinaryong tao, yung example natin yung road rage, ang isang karaniwang suspect ay naglabas ng kanyang galit sa isang partikular na tao sa kalsada dahil sa kanyang sa bugso ng kanyang damdamin. Agad siya pong inaaresto, kinakasuhan ng grave threats at hindi po pinapalusot ng korte sa dahilan na siya na-triggered lang. Ngayon, dito tayo sa mas mabigat na krimen po ni Sara Duterte. Hindi po siya simpleng galit sa kalsada. Siya po ay ayagang nagbanta sa buhay ng ating Pangulo, ng unang ginang at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagbabanta mga kababayan sa isang pinuno ng Estado, may bigat po siyang destabilization at banta sa pambansang seguridad. Presidente siya eh. Mas lumalim pa ang bigat ng kaso nang mismong si Sara Duterte mga kababayan yung umamin na may kinausap na siya at binalangkas na niya yung pagpapatay, planong pagpapatay sa kapwa niya opisyal. Sa mata ng batas mga kababayan, ang pag-usap at pag-utos sa isang tao para po pumatay, pagpapakita po siya ng sadyang intensyon o mens rea na hindi po pwedeng ituring na biro. Unang-una, sinabi niya, no joke, no joke. So hindi biro. Siya mismo nagsabi no joke, 2 beses pa. Ang banta mga kababayan, hindi po ibinulong sa isang sulok. Isinagawa niya ito sa isang online press briefing na napanood po ng buong bansa at ng buong mundo. So ang paggamit ng kanyang kapangyarihan at plataporma upang maghasik ng takot
Isang malinaw po siya na betrayal of public trust. Ngayon, pag-usapan natin yung betrayal of public trust versus yung ordinaryong tao lang. So, ang krimen niya, mga kababayan, kapag ordinaryong tao ang nagbanta, lumalabag siya po sa revised penal code. Ngunit kapag vice presidente, na nanumpa siya, mga kababayan, na ipagtatanggol niya ang saligang batas. So ang utos ng assassination, mga kababayan, hindi lang siya paglabag sa revised penal code. Ito ay pagiba din sa pundasyon ng gobyerno. So malinaw, mga kababayan, si Sara unfit sa unfit for office. So ang pagdadahilan ng kanyang kampo, mga kababayan, na ito ay bunga ng trauma at stress, ay patunay lang, mga kababayan, hindi siya karapat-dapat na mamuno, unfit na humawak ng top position, lalo na sa pagkapangulo, mga kababayan. Kung sa simpleng pressure kasi po at investigasyon ng pundo, ay handa na siyang magpapatay ng mga kasamahan sa gobyerno. Malinaw po na wala siya sa tamang wisyo. Wala siyang tamang wisyo para po hawakan ang kapangyarihan. Tama po. So ang batas, mga kababayan, ay hindi pwedeng maging sapot ng gagamba na humuhuli lang sa maliliit na mamamayan habang hinahayaan na makawala ang isang vice presidente. Nahayagan po na umamin na kumontrata na siya ng isang mamamatay tao para ipapatay o para mapatay yung Pangulo, yung First Lady, pati yung Speaker. So, hindi po emosyon yung nililitis dito, kundi pananagutan. Tama po, mga kababayan. So, abangan natin ang continuation ng trial bukas po, Monday. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mahinam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming. Every Sunday po, mamayang gabi, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayo na manood sa kanya at mag-order ng mga imported bags. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po itong mga kababayan sa mga cancer patients tulad po nitong si Yulitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight for her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most. It gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors.
For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas.